Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Mi Amore Diaries. Kumusta po kayo? Ang kwentong ibabahagi po natin ay isinulat ng ating writer na si Black Rose Inc. Si Valentina Bia Escalante. Isang Japayuki na minana ang yapak ng kanyang ina. Nang makaipon ng sapat na pera, ay umuwi siya sa Pilipinas para singilin ng ama at ang babaeng umagaw sa kanila ng lahat-lahat. Pumasok si Bia bilang sales agent ng car company ni Kazuma Tanaka para mas mapalapit rito at kunin ang tiwala nito. Gagawin niyang lahat para lamang makaganti sa ama at sa babaeng ipinalit nito sa kanyang ina. Aagawin niyang lahat ng mayroon si Kenji at ang ina nitong si Tina, pati na ang kanyang amang si Kazuma. Kahit na sa tingin ng lahat ay isa siyang malanding babae na inaakit ang may edad ng CEO. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi napigilan ni Bia ang sariling mahulog ang loob sa gwapong si Kenji. Habang si Kenji naman ay napuno ng puot at galit para kay Bia. Ang babaeng ito ang dahilan ng paghihirap ng kanyang inang si Tina. Si Bia ay kabit ng amang si Kazuma, kaya gagawin ni Kenji ang lahat to get rid of Bia. Kahit pa nagsisimula ng mahulog ang loob niya sa magandang dalaga. Para sa paggamit ni Bia ng kanyang mga plano ay malalaman niya ang lahat kung bakit mas pinili ng amang si Kazuma ang babaeng si Tina kaysa sa kanyang ina. All this time ay pinoprotektahan pala sila ni Kazuma mula sa mga kalaban nitong nais mawala sila sa buhay niya. Sa pagbabanggaan ni na Kenji at Bia, malalaman ni Kenji na si Bia ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Si Bia ang babaeng nakasama niya ng isang gabi sa Japan. Anong nangyari? Anong nakita mo? Tanong ng lalaki na nakatitig sa mga mata ni Bia ng matiim. Wala po. Nanginginig ang boses ni Bia na napaatras. Mas lalo pa siyang nataranta nang umabante papalapit sa kanya ang lalaking nakamaskara. Alam mo na kung anong parusa sa mga taong naninilip at nakakita sa mga bagay na ginagawa ko. Nakangising tanong ng lalaki. Napakagatlabi si Bia nang maalala ang nakita niya kanina. Nanginginig ang dalaga sa takot at napayuko na lang. Mas lalong nahintakutan ng dalaga na napapapikit nang makita ang magandang mga mata sa likod ng maskara ng lalaking kaharap. Mas lalo siyang natakot nang maalala kung papaano nito binaril sa ulo ang taong nagkasala sa kasa na pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na umiwas ng tingin si Bia sa mga matang iyon, ngunit mas mabilis ang mga kamay nitong humila sa katawan ng dalaga palapit sa matigas na katawan nito. Kasunod doon ay ang mapangahas na mga labi ng lalaki na dumantay sa manipis na labi ni Bia. Natulala si Bia na namimilog ang mga mata sa mapangahas na pag-angkin ng lalaki sa mga labi niya. Mabilis at mapusok ang mga halik na ginawad ng lalaki sa nabiglang babae. Ngunit nang bitawan niya ito ay nakapikit naman si Bia, kaya napangiti na lamang ang lalaki na muling siniil ng matamis na halik ang magandang babae sa Gions District. Mainit ang mga palad ni Kenji. Mas lumapit pa ito kay Bia at pinasadahan ng halik ang dalaga. I want you to be mine tonight, baby. Sabay lapit ng labi ni Kenji. Nakatikom lamang ang bibig ni Bia. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mukha. Gusto sanang magsalita ng dalaga, subalit sinara ni Kenji ang mga labi niya sa pamamagitan ng pag-angkin ng mga labi niya. Hinila siya ni Kenji at dinala sa kama. Kaagad na nag-alis sila ng kasuotan. Tumambad kay Bia ang malamatsyateng katawan ng lalaking head ng Yakuza na pinapangarap ng maraming babae sa bahay ng Gion Street. Hindi pa niya ito nakikita pero ilang beses niya nang narinig ang pangalan nito. Idagdag pa ang manipis na mga labi ng lalaki na kay lambot. Ang mga mata ng Hapones na ito na singkit na tanging nakikita ni Bia sa ilalim ng suot nitong maskara. Wait! Natarantang sigaw ni Bia. I'm still a virgin. Hoy, Bia! Sigaw ni Aling Isabel sa anak na si Bia na umuungol pa sa ibabaw ng kama niya. Napabalikwas naman ng bangon si Bia nang makita ang walis na hawak ng ina.
Kanina pa kita ginigising, malilate ka na sa trabaho mong lokarit ka. Inay naman. Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Akala ko kung ano na. Ikaw tong nakakaloka dyan eh. Umuungal ka pang parang, "Hi Bia, umayos ka ha?" Natuwa na lamang si Bia sa ina. Nadali-daling kinuha ang tuwalya at nagtungo sa banyo. Napapabuga na lamang siya ng malalim na hininga nang unti-unting inaalis ng lamig ng tubig mula sa shower ang init ng katawan niyang nadala sa panaginip niya kanina. Ilang beses na nga ba niyang napanaginipan ng lalaking leader ng Yakuza sa Gion District, ang lalaking umangkin ng kanyang virginity. Damn that man. Makilala ko lang yun, papatayin ko talaga siya. Inis na sambot niya sa sarili na nagmamadali na at baka malate pa siya sa trabaho niya. Napahigpit ang pagkakahawak ni Bia sa manibela ng black sedan, sabay tapak ng engine nito. Napatitig ang dalaga sa sariling refleksyon mula sa salamin sa harapan ng driver's seat. Isang babaeng punong-puno ng galit at paghiganti sa mga taong umagaw sa lahat ng bagay na nararapat sana sa kanila ng inang si Isabel. 8 taon siya sa Gion District, Japan. Isang marangyang pedestal na tinitingala ng lahat. Pero walang sino mang nakakaalam na ang sales agent na si Bia ay ang CEO pala ng pinakamalaking car auto parts sa bayan ng Golden City sa Pilipinas. Maingat na pinatay ng dalagang engine ng sasakyan. Inayos ang suot na blazer at eleganteng bumaba sa black sedan. Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "The car is fine, Mr. Yap. Very elegant ito sa kulay niyang itim. Timeless and very classic ang dating niya. Bagay na bagay para sa isang CEO na kagaya mo. Very efficient din talaga ito kung bakit ang pag-uusapan natin. Gawa ang mga spare parts ito sa number 1 na auto parts sa bansang Japan." Nakangiting wika ni Bia na tumatagaktakang takong ng suot na high heels palapit kay Mr. Yap. "Maasahan ka talaga, Bia. Hindi ako nagkamaling bumili ng sasakyan dito sa Kazuma Car Company." Nakangiting wika naman ng incheck. "Basta Kazuma Car Company, sir. I can assure you na dekalidad ang mga sasakyan namin." Parang may gumuhit na sakit sa dibdib ng dalaga matapos banggitin ng kumpanya ng amang si Kazuma. Isang larawan ng kanyang naalala kapag nababanggit ang pangalang Kazuma. Larawan ng kabataan ng inang si Isabel. Siya bilang sanggol na hawak ng isang half Japanese, half Filipino na lalaki na nagngangalang Kazuma. Ang kanyang ama na may-ari ng kumpanyang ito. At higit sa lahat, ang hirap na pinagdaanan nila ng ina. Samantalang ang bagong pamilya ni Kazuma ay namumunini sa yaman. Napangiti si Bia nang bumukas ang elevator sa tapat ng showroom. Isang lalaki ang lumabas doon na matangkad. Matikas kahit na may edad na. Malinis ang gupit na may 2 assistant ang nakasunod sa bawat hakbang. Si Kazuma Tanaka, ang CEO ng Kazuma Car Company. "Mr. Tanaka, okay na po ang lahat. Nagustuhan ni Mr. Lim ang black sedan natin at bibilhin niya ito." "Good. Very good, Bia. Magaling ka na talaga. Ang pinakamagaling kong sales agent dito sa kumpanya." "Iha, sige na. Dalhin niyo na si Mr. Yap sa office para sa mga papel ng sasakyan niya. Hihintayin ko lang si Kenji." Lihim na napangiti na lamang si Bia. Kilala niya si Kenji, ang anak ni Mr. Tanaka. Anak ng babaeng si Christina na umago sa pwesto ng kanyang inang si Isabel sa buhay ng kanyang ama. Ngayon ay magkukrus ang landas nila ni Kenji at sa pagkakataong to ay guguluhin niya ang mga buhay nilang lahat. Sa likuran ni Mr. Tanaka ay lihim na napasimangot si Laura, ang assistant ni Kazuma. Inis na inis to at gil siya kay Bia na palagi na lang napupuri ng kanilang boss. Isusumbong niya na naman to kay Madam Christina. Lagi na lang nitong nakukuha ang atensyon ng boss nila. Kaya sisiraan niya si Bia sa asawa ni Mr. Tanaka. Lalo na sa anak nitong si Kenji na matagal nang naging laman ng pantasya ni Laura. Maya-maya lang ay natapos na ang transaksyon ni Mr. Yap sa office nila. Tapos nang ipiniliwanag ni Bia ang tungkol sa sasakyan na binili nito, kasama na ang registration ng sasakyan at insurance nito. Lalo na ang warranty. Isang satisfied customer na naman ang nakatapos ni Bia ng araw na yon. Paid in full agad, hindi utang ni Mr. Yap ang sasakyan, kaya naman tuwang-tuwa si Kazuma sa bagong sales agent niya. "She looks very much like my Isabel.
but it's impossible. Matagal na silang nasa ibang bansa kasamang anak ko. Ani ni Kazuma sa sarili at napadako ang tingin sa pagdating ni Kenji. Dad, bulalas nitong yumakap sa ama. Nabalingo naman si Bia sa bagong dating. Pamilyar sa kanya ang boses ng lalaking yun. Hindi niya lang maalala kung saan. Kumabog ang puso ni Bia nang magtama ang mga mata nila ng lalaking matiim na nakatitig sa kanya. Si Kenji Tanaka, ang anak ni Christina. Ang mga mata ng lalaking yun ay napakapamilyar sa kanya, lalo na ang paraan nito kung paano tumitig sa kanya. She's Valentina Bia Escalante, yung sinasabi ko sa yung bagong sales agent. Bulalas ka agad ni Laura na pinakilala siya sa bagong dating na si Kenji. Alam ka agad ni Bia na may ibig sabihin ng mga salita na yon ni Laura. Ano na naman kaya ang binalita nito sa anak ng kanyang amo? Hindi na siya magtataka kung bakit masama ang tingin sa kanya ni Kenji. Kilala niya ang gaya ni Laura na sip-sip sa mga amo. So you're the one they were talking about. Nice meeting you, Valentina. I'm Kenji Tanaka. Napangiti si Bia na tinanggap ang nakalahad na kamay ni Kenji. I wonder what gossip you hear about me, Mr. Tanaka. Kenji, Bia is the top sales agent within 3 months straight. At napakagaling niya. Just now, naibenta niyang isang black sedan natin. Nagmamalaking wika ni Kazuma. Brilliant. Nakangiting wika naman ni Kenji na bahagyang bumulong kay Bia. But, it is not the thing I heard about you, Miss Escalante. Naningkit ang mga mati ni Bia na mabilis na lumayo kay Kenji. Kinilabutan siya nang halos dumampi na ang mamasamasang labi nito sa tenga niya. Is he trying to seduce me? Napalunok naman si Kenji nang maamoy si Bia. Pamilyar sa kanya ang amoy ng dalaga. That sweet, floral and intoxicating smell of jasmine scent. Ang amoy na kay tagal niya nang hinahanap. Pati nga sa mga sikat na branded na pabango ay hinahanap ni Kenji ang amoy na yon. Ngunit talagang hindi niya natagpuan. Sa mga sumunod na araw ay nakapagtatakang naglalagi na si Kenji sa car company ni Kazuma. At tama ang kanyang ina. Kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Bia sa ama niyang si Kazuma. Inis na inis si Kenji sa babaeng si Bia na sa tingin niya ay kabit ng kanyang amang si Kazuma. Hanggang sa isang araw ay mas lalo pang nairita si Kenji sa nalaman mula kay Laura. What? Isasama ni Daddy si Bia sa National Convention? Gulat na tanong ni Kenji sa assistant ng kanyang ama. Yes sir. At ang babaeng malandi? Pumahig naman siya agad na isama ng ama mo para maging escort niya sa National Convention ng mga car company sa bansa. Siyempre, kabit eh. At alam mo bang nasa loob si Bia? Ani ni Laura na ang tinuranay ang loob ng opisina ng ama niyang si Kazuma. Mas lalong nagpupuyo sa ang damdaman ni Kenji sa nalaman. Kaagad niyang pinuntahan ng ama sa opisina. At gulat na gulat siya nang maabutan si Bia doon na minamasahe ang sentido ng kanyang ama. Tama nga si Laura. What are you doing here? Nagsasalubong ang dalawang makakapal na kilay ni Kenji sa eksenang naabutan sa opisina ng ama. Nagpapamasahe ako ng sentido. Inaatake na naman ako ng migraine ko. Simpleng sagot ni Kazuma. Napangisi ng pagak si Kenji. Hindi ko alam na upgraded ka na pala ngayon sa pagiging masahista ng ama ko, Bia. Kenji, what's with you? Kamuntik nang mabuwal si Kazuma kanina sa showroom kaya namin siya dinala rito sa loob ng opisina niya para makapagpahinga. Mahinahong paliwanag ni Bia. Mas lalong napakunot ang noon ni Kenji na inutusan si Bia na lumabas. Nang makalabas na si Bia ay napangiti na lang si Kazuma sa hindi maipintang mukha ng kanyang anak na lalaki. Bia is a good woman, Kenji. She helps me to relax. Ilang beses nangyari sa akin to at si Bia ang laging tumutulong sa akin. At bakit naman siya? Hindi siya doktor. Bulalas ni Kenji. Nagulat na lamang siya nang iniabot sa kanya ni Kazuma ang isang maliit na glass jar na may lamang ointment. It is a calming balm na produkto ng ina ni Bia at nakakatulong sa akin yan para maibsan ang sakit ng ulo ko. Very effective at relaxing ang amoy ng jasmine. Natigilan si Kenji. Kanina pa nga niya napapansing nangangamoy jasmine sa loob ng opisina ng ama.
at hindi lang basta jasmine scent. Kagaya iyon ng amoy na matagal nang hinahanap ni Kenji. Mabilis na binuksan niya ang maliit na jar na inabot sa kanya ng ama at ito nga ang amoy na yun. Mabait na bata si Bia, Kenji, kaya wag kang magpapaniwala sa mga sinasabi sa iyo ng mga tao sa paligid mo, lalong-lalo na si Laura. Tauhan siya ng mga kalaban natin sa Japan na ipinasok dito sa kumpanya ko. What did you say, Dad? Kung ganoon, bakit mo siya hinahayaang manatili rito sa opisina mo at bilang assistant mo pa? Kulat na tanong ni Kenji sa ama. Napangiti na lamang si Kazuma, sabay tapik ng balikat ang anak. Why not? Para malalaman ko kung sino ang taong nasa likod niya na matagal nang umaanay sa organisasyon natin sa Japan. Hindi makapaniwala si Kenji sa nalaman, ngunit may iniabot sa kanya si Kazuma. Ebidensya ng pagiging miyembro ni Laura sa grupong sumisira sa business organization na itinayo ni Kazuma. Kung ganoon, ay matagal na palang alam ng kanyang ama na isang opisyal si Laura. Nakadama ng konsensya si Kenji sa panguhusga niya kay Bia. Pero sa tuwing naaalala niya ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng inang si Christina, ay bumabalik ang inis niya kay Bia. Hanggang sa dumating yung araw ng National Convention at kasama nila ng ama niya si Bia. Naroon din ang ina niyang si Christina na hindi pumayag na hindi makakasama sa convention. You know what? Hindi ko talaga alam kung anong meron sa yung babae ka. Kung bakit hinahayaan ni Kazuma na mapalapit sa kanya. What did you do? Did you seduce my husband? Inis na tanong ni Christina kay Bia. Nakita niya si Bia na nakaupo sa lounge at may kausap na babae. Kaagad niyang nilapitan si Bia nang makitang umalis na ang kausap nito. Sadyang ginalingan ko lang sa trabaho ko, madama, para makuha ang tiwalang ng amo ko. How about you? Wala namang maganda sa'yo mula ulo hanggang paa. Masama pang ugali mo. Bakit ka nga ba inasawa ni Kazuma? Did you seduce him? Matalimang dilang sagot ni Bia sabay pagtawa. Namula sa galit si Christina sa narinig. Siya nga pala. I heard na iyaya ka lang raw dati ng isa sa mga kaibigan ni Kazuma. Tapos, bigla kang naging instant asawa. Oh no. Hindi ka nga pala asawa ni Kazuma. Kasi narinig ko rin, hindi pala kayo kasal ng amo ko. Gigil na gigil si Bia sa kabit ng amang si Christina. Ang babaeng ito ang dahilan ng paghihirap ng inang si Isabel. Kundi nito inagaw si Kazuma at inakit, hindi maghihiwalay ang mga magulang niya. What did you say? Gigil na wika ni Christina. I will kill you. Inilabas si Christina ang baril at itinutok kay Bia. Ngunit hindi pa man ito na ipuputok ni Christina nang agawin ni Kenji ang baril ng ina niya. Mom, what are you doing? Bitawan mo ko, Kenji. Papatayin ko ang babaeng yan. Wika ni Christina. Remember, Madam Christina, kukunin ko sa iyo ang lahat ng inagaw mo. We are not done yet. At ikaw lalaki, itali mo yung aso mo. Nangangagat eh. Maangas na wika ni Bia. Napakurap-kurap si Kenji nang makita niyang paniningkit ng mga mata ni Bia sa galit. Namamalikmata lang ba siya o sadyang totoo ang nakita niya? Ang matatalim na mga mata ni Bia ay kawangis na kawangis ng mga mata ni Kazuma kung magalit. Mabilis na nagpaalam si Bia kay Kazuma. Kailangan niyang puntahan ang kumpanya niya. May nangyaring emergency doon at kailangan ng presensya niya. Si Bia ang may-ari ng #1 auto parts supplier sa buong bansa. Nangyari ang lahat ng to sa tulong ng kaibigan ng ina na kahit kailan ay hindi pa niya nakikilala ng personal. Pero ito ang tumutulong sa kanila ng ina niya noon para makaahon sa kahirapan. Dating kaibigan ito ng ina niya sa Japan. Where are you going? Nagulat si Bia nang mabilis na hinablot ni Kenji ang braso niya at itinulak siya ng lalaki papasok ng elevator. Nagpupumigla si Bia. Bitawan mo nga ako. Asik niya sa binata na hinablot ang mga kamay na hawak nito. Mabilis namang sinara ni Kenji ang elevator bago pa makalabas si Bia at siniil ng mapusok na halik ang labi ng dalaga. Gulat na gulat si Bia sa pamilyar na eksenang yun. Ngunit mabilis na tinulak niya si Kenji at sinampal ng malakas sa pisngi. Nababaliw ka na ba, Mr. Tanaka?
Napangisi naman si Kenji sa ginawa ni Bia sa kanya. So, ayaw mo ng halik ko? Bakit? Mas masarap bang humalik ang ama ko kaysa sa akin? Muling naringkit ang mga mata ni Bia sa inis. Sira ulo ka ba? O sadyang kinakain ng uod yung utak mo na kagaya ng nanay mo? Mas lalong napuno ng galit si Kenji sa babaeng kaharap na muling siniil ng halik. Nagpubumigla si Bia, ngunit sadyang mas malakas si Kenji sa kanya. Bumukas ang elevator at mabilis siyang binuhat ni Kenji na parabang sako ng bigas. Saan mo ba ako dadalhin? Nababaliw ka na ba, Kenji? Bitawan mo ko. This is kidnapping. Ipinasok siya ni Kenji sa loob ng sasakyan at doon ay hinablot ni Kenji ang suot niyang dress. Napunit iyon at lumantad sa harapan ng binata ang kagandahan ng dalaga. Takot na takot si Bia. Teka, anong gagawin mo sa akin, Kenji? Alam mo bang salat ang ayaw kayong babaeng kagaya mo? Marumi pero umaastang malinis? Samantaling takot na takot si Bia sa ginagawa sa kanya ni Kenji. Bumalik sa kanyang trauma niya sa nangyari sa kanya isang gabi sa Gion District. Ang maging antidote ng lalaking dinroga. Hindi lang basta sinong lalaki, kundi siya ang head ng Yakuza ng Gion District. Hindi napigilan ni Bia ang panginginig ng buong katawan. Nanginginig ang dalaga habang tinatakpan ng sarili dahil sa matinding takot. Natigilan naman si Kenji sa nakitang takot ni Bia. Tila ito nawala sa sarili. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Huwag mong gagawin sa akin to. Maawa ka. Tanging namumutawi sa bibig ni Bia. Ang mga mata nitong matapang ay biglang naging alerto at napuno ng takot. Bia, anong nangyayari sa'yo? Bia! Biglang kinabahan si Kenji sa nakitang estado ng dalaga. Ilang beses niya itong niyogyog bago ito nawala ng malay. Kinakabang dinala ni Kenji ang dalaga sa ospital. Hindi pa rin ito nagising pero sinabi ng doktor na na-trigger ang trauma ng babae kaya ito nawala ng malay. Tinawagan na ni Kenji ang ina nito mula sa emergency contact ni Bia. At nagulat si Benji sa sinabi ng ina ni Bia. May trauma pala si Bia sa nangyari sa kanya noon sa Japan. May masamang nangyari kay Bia noon sa Gion District. Napakabilis ng kabog ng puso ni Kenji sa mga sinabi ng ina ni Bia sa kanya. Hindi niya alam na may trauma si Bia. Mabilis na tinawagan niya ang right hand na si Paolo sa Gion District, Japan. Paolo, find everything about Valentina Bia Escalante in Gion District. Lahat ng impormasyon ni Bia mula nang dumating siya sa Japan. I need everything about her. Utos niya kay Paolo. Bakit naman bigla ka nagka-interes sa babaeng kabit ni Kazuma, ha? Natatawang tanong ni Paolo sa kanya. Shut up. Just do what I said. Malakas ang kutob kong si Bia ang babaeng kasama ko ng gabing yon. Na siya ang babaeng tumulong sa akin nung nagdroga ako ng mga kalaban natin sa Gion. Utos niya kay Paolo. Hindi nawawala sa isipan ni Kenji ang kakaibang amoy ng jasmine sa katawan ng babaeng nakasama niya isang gabi sa Gion District. Kagaya iyon ng amoy ni Bia sa katawan. At kanina ay nakita niyang pulang nunal na nasa kalawang dibdib ni Bia. Imposible naman kung coincidence lang ang lahat at pagkakataon lang. Maya-maya pa ay gulat na gulat si Kenji nang dumating si Kazuma na galit na galit. What did you do to Bia, Kenji? Hindi napigilan ni Kenji mapalatak. Ipinagtatanggol ni Kazuma ang kabit niya at galit na galit ito nang malaman ang nangyari kay Bia. Ngunit ang pinagtataka ni Kenji ay papanong nalaman ni Kazuma na nasa ospital si Bia. Hindi pa man siya nakasagot ay tumama na sa pisngi niyang kamao ni Kazuma. Dad, you really hurt me over your mistress? Hindi makapaniwalang bulalas ni Kenji. And who told you that Bia is my mistress? Your warm mother and that spy Laura? Galit na tanong ni Kazuma kay Kenji. Naikuyom ni Kenji ang kamao sa sinabi ni Kazuma. Walang sino man o wala siyang sino mang pinayagang lumapastangan sa pangalan ng ina niyang si Christina. Tandaan mo to, Kenji. Kapag may nangyaring masama kay Bia, mananugot ka sa akin. Now, leave bago pa dumating si Isabel dito. Tinutukoy ni Kazuma ang ina ni Bia. Mas lalo pang nagtaka si Kenji sa sinabi ng ama pero wala na siyang nagawa kundi ang umalis. Kilalang kilala niya kung paano magalit si Kazuma. Nagising naman si Bia na nasa loob na ng ospital.
Napatanga na lamang siya nang makitang inang si Isabel at Kazuma na magkahawak ang kamay. Iyo? Hindi pa natapos ni Biyang sasabihin nang bigla siyang niyakap ni Kazuma. Bitawan mo ako. Galit na galit ako sa'yo. At kung si mama'y maloloko mo, pues ako hindi. Biya, let us explain everything. Walang kasalanan sa akin ang ama mo. We kept everything from you para ilayo ka sa lahat ng kaguluhang to. What? Itinago ni Kazuma at Isabel ang buong katotohanan kay Bia para hindi mailagay sa alanganin ang buhay niya mula sa mga kalaban ni Kazuma. Ang sinasabi ng ina niyang kaibigan na tumutulong sa kanila ay mismong si Kazuma pala. Hindi sila kahit kailan iniwan ni Kazuma. Ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan nila noon ng ina niya ay palabas lamang ni Isabel para linlangin ang mga kalaban ng pamilya Tanaka. At hindi asawa ni Kazuma si Christina kundi kaibigan lamang. Tumayo lamang ama si Kazuma kay Kenji dahil sa anak si Kenji nang namatay niyang kaibigan, habang si Christina ay ang ina ni Kenji. Matagal na itong may gusto kay Kazuma pero kahit kailan ay hindi magagawa ni Kazuma na pagtaksila ng pinakamamahal niyang si Isabel. Nananatili lamang sa tabi ni Kazuma si Christina hindi para maging asawa kundi para malaman ni Kazuma ang tunay na kaugnay nito sa mga taong pumatay sa ama niya at sa matalik niyang kaibigan na ama ni Kenji. So, hindi mo asawa si Christina at hindi mo tunay na anak si Kenji? Palabas mo lang lahat ng ito para malaman kung sino nga ba talaga ang kalabang nasa likod ng pagkamatay ng lolo ko at ng tunay na ama ni Kenji? Nagkatawanin sina Kazuma at Isabel na magkahawak kamay pa rin. Yes. And you're such a fool for taking revenge on your own father. At akala mo talaga, hindi ko alam ang pinaggagawa mo? Itatago mo pa sana sa amin ang tungkol sa mga bagay na to pero mas lumala pa yatang bangayan yung dalawa ni Kenji. At ang akala pa ni Kenji, nakabit ko si Bia. Humagalpak ng tawang wika ni Kazuma. Kung ganoon, sinong may kagagawa ng lahat ng ito? Napabuga ng malalim na hininga si Kazuma. After all these years, nakakuha na ako ng sapat na ebidensya na si Christina talagang pumatay kay Hiroshi Yamamoto na ama ni Kenji. At si Christina ay kasabwat ng ibang grupo ng Yakuza sa Gion District. At mag-iingat kayo kay Laura ha? Siya ang espiya ng mga kalabang Yakuza ng pamilya Tanaka. Ani naman ni Isabel. Lihim na napapangiti na lamang si Bia. Ang kanyang inang si Isabel ay mukhang mainihin pero hindi niya inaasahang kaya nitong tumayo sa tabi ng amang si Kazuma at makipagsabayan sa mga kalaban nito. Isang plano ang nabuo ng pamilya Tanaka para ilantad si Christina at si Laura. Para na rin makulong at magbabayad ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring kaguluhan noon na siyang naging dahilan kung bakit naghiwalay muna sina Kazuma at Isabel. Sa mga sumunod na araw ay bumalik sa normal ang lahat. Kapansin-pansin din ang mas pagiging malapit ni Via at Kazuma. Habang si Kenji ay halos sumabog na sa nadaramang pagsiselos. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman para kay Bia. Pero sa tuwing nakikita niyang nagtatawanan ng ama at ang babae ay naninikip ang dibdib niya. Hanggang sa natanggap niya ang balita ni Paulo sa kanya. Kenji, confirm. Si Bia Escalante ang babaeng nakasama mo that night sa Gion District. Yung babaeng naging antidote mo that night. And guess, kung sinong naglagay ng droga sa inumin mo. Sino? The heiress of the Okada Group of Companies. Sagot ni Paulo sa kanya. Sino yun? Hindi ko kilala ang babaeng yan. Natawa na lamang ng pagak si Paulo. Yung Laura na assistant ni Kazuma. Siya si Haruko Okada. At bakit naman niya gagawin ang bagay na yun, Paulo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenji. To form a marriage alliance sa pamilya Tanaka. Alam nilang hindi papayag si Kazuma. Kaya nais niyang may mangyari sa'yo at sa anak niya. Para hindi na matanggihan pa ni Kazuma ang proposal nila. Napahilot sa sintido si Kenji. Hindi niya maintindihan ang lahat. At bakit naman gagawin niya ng Okada, Paulo? Gagawin nila talaga yan dahil malapit na silang bumagsak. Ginigipit sila ng isang malaking auto parts company kaya kailangan nila makipag-ugnayan sa mga Tanaka. Paliwanag ni Paulo kay Kenji. Mas lalong napakunot ang noon ni Kenji sa natuklasang ang Okada Group ay ang grupo ng Yakuza na matagal nang kumakalaban sa kanyang ama.
Walang alam si Kenji kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng dalawang pamilya sa Gion District. Pero ang tanging alam niya ay nadamay ang inosenteng si Bia sa gulong yon. Kaya naipangako ni Kenji sa sarili na simula ngayon ay babawi na siya kay Bia sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa dalaga. Para sa niyan, Kenji? Nakataas ang kilay na tanong ni Bia sa binata isang umaga na inabutan siya ng isang box. Para sa'yo, this offering ko. Binuksan niyo ng dalaga at gustong matawa ni Bia kay Kenji. Ang nasa isip niya kasi ay isang alahas ang nasa loob ng box. Ngunit nagulat siya nang makitang isang talutot ng jasmine flower. Pinigil ni Bia ang matawa. So, hindi mo na ako tatawaging kabit ng ama mo. Umiling-iling si Kenji. I'm sorry. I was wrong about that, Bia. You were wrong. Certainly, pero bakit jasmine flower? You smell like jasmine, Bia. Nakangiting wika ni Kenji na hinawakan ng isang kamay ni Bia. Natigilan si Bia sa ginawa ni Kenji na paghawak ng isang kamay niya. Ngunit hindi niya iyon binawi sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa hinila siya ni Kenji palapit sa katawan nito. Ano na naman bang gagawin mo? Biglang natarantang tanong ni Bia sa binata. Relax. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan simula ngayon. Pangako, Bia. I just wanted to smell you. Nakaka-addict ang bango ng katawan mo. Ano bang perfume ang ginagamit mo? Seryosong tanong ni Kenji sa dalaga. Bahagyang napangiti na lamang si Bia na lumayo sa binata. May kinuha sa bag at iniabot dito ang maliit na unlabeled na bote. Moisturizing cream na gawa sa jasmine. Hindi yan perfume, kundi pantaboy ng mga insekto at lamok. Allergy kasi ako sa gagad ng lamok at mga maliliit na insekto simula nung bata ako. Specially made ng nanay ko. Gustong batawa ni Kenji sa sarili. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi niya mahanap-hanap sa market ang ganong klaseng amoy ng pabango. Dahil wala pala talaga yun sa market at hindi naman pala pabango. Kumain ka na ba? Tanong ni Kenji kay Bia. Hindi pa eh. Napasulyap si Kenji sa relos niya. It's lunch already. Tara, kain tayo. Gigil na gigil si Laura na nagtungo sa opisina ni Kazuma. Naroon kasi si Christina at isusumbong niya si Kenji sa ina nito. Tina, alam mo bang nagiging malapit na sina Bia at Kenji? Anong gagawin natin? Hindi ako papayag na hindi kami makasal ni Kenji. Babagsak ang Okada kapag hindi ako naikasal sa anak mo. Ang tanga-tanga mo rin naman kasi. Sinabi ko na sinuon pa. Binigyan na kita ng pagkakataon para mapasayo si Kenji. Pinatakas mo pa. Sinayang mo ang panahong yun, Laura. Singhal ni Christina sa babae. Tita, help me this one please. Matagal lang balak nating to, hindi ba? Hindi magtatagumpay si Papa kung walang tulong mo. Pakiusap ni Laura. Really, Laura? Tinulungan ko na noon ang ama mong patay ng matandang Tanaka. Pati na rin ang asawa kong si Hiroshi. Pero nautakan pa siya ng isang Japayuki lamang na si Isabel. Pumalpak ang tatay mo nang dahil lamang sa isang Japayuki. Laura, and what makes you think natutulungan ko pa kayo ngayon, ha? Pareho kayo ng ama mong si Ichiro. Mga tanga! Buliyaw ni Christina. Napatawa naman ang pagak si Laura na ang tunay na pangalan ay si Haruko. Nakalimutan mo na ba na kundi dahil kay Papa, hindi ka magiging asawa ni Hiroshi. Hindi ka mapapalapit kay Kazuma. At baka nakalimutan mo rin si Papa. Ang pumatay sa Japayuking si Isabel kasama ng anak niya. Kasi kung nakakalimutan mo, let me remind you, Christina, that you are an accomplice sa lahat ng plano ni Papa Ichiro. Balik namang singhal ni Haruko kay Christina. Habang nanginginig sa galit si Kazuma, habang pinapanood at pinapakinggan mula sa monitoring room ang buong pag-uusap nina Christina at Haruko, ay mabilis na nag-issue ito ng kautusan para hulihin si Ichiro Okada na ama ni Laura o Haruko. Tatapusin niya na sa araw na ito ang mga kalaban niya. Walang nagawa si Christina kundi pumayag sa kagustuhan ni Laura. Iniabot niya kay Laura ang droga na ginamit nila noon kay Kenji. Ngunit nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanilang mga pulis para dakpin silang dalawa. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Christina.
Biglang bumukas ang pinto ng monitoring room at lumabas doon si Isabel na maganda pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Eleganteng-elegante itong tingnan sa suot na slacks na hapit sa katawan na pinaresan ng white off-shoulder na pinatungan ng khaki blazer. So long, my dear best friend. Buhay ka? Nawindang nawi ka ni Christina. Surprise! Hindi lang ako ang buhay. Siyempre buhay din ang anak ko, ang tagapagmana ni Kazuma. Nakatawang bulalas ni Isabel. Biglang bumukas ang pinto ng showroom at bumunga doon ang masayang magkahawak kamay na sina Bia at Kenji. Ma, nandito ka sa company? Gulat na tanong ni Bia. Yes, my dear. Nandito ako para maningil ng utang sa best friend ko. Napangisi na rin si Bia na nagmamadaling lumapit sa dalawang babae na pinasasa ng mga pulis. Isang malutong na sampal ang ginawa niya kay Laura o Haruko. Nandito din ako, Haruko, to make your life miserable bago ka namin dalhin sa kulungan. Natawa na lamang si Haruko. Wala akong ginawang krimen kaya alam kong makakalabas din ako, Bia. Kukunin ako ni Papa Ichiro. Sigaw ni Haruko. Sorry, dear Laura. Hindi na yun magagawa ng papa mo. Dahil nasa mga kamay na ng punong yakuza ng Japan si Ichiro at pagbabayaran niyang pagpatay sa ama ko at sa ama ni Kenji na kaibigan ko. Singhal ni Kazuma. Tinapik-tapik ni Kenji ang balikat ni Haruko. O Laura, oops, I forgot to tell you, Haruko. Sa mental pala kayo dadalhin ng ina kong traidor. Hindi sa kulungan. Napuno ng sigaw ni Haruko at Christina ang buong building ng Kazuma Car Company. Pero maya-maya lang ay napuno din iyon ng kasiyahan matapos silang dalhin sa kulungan ng mga baliw. I'm sorry about that night, Bia. Wika ni Kenji na taos-pusong humingi ng tawad sa dalaga. Napangiti naman si Bia. Wala kang kasalanan, Kenji. Biktima ka lang din ng mga taong sakim. Bia, kung papayag ka ba, gusto kitang pakasalan. Napabunghalit ng tao si Bia at inirapan ng lalaki. Hindi mo pa nga ako nililigawan, pakakasalan mo na ako. Teka. Hindi naman yata ako papayag na magpakasal kayong dalawa. Matinding pagtutol ni Kazuma. But Dad, bakit? Akala ko ba hindi ka galit sa nagawa ko kay Bia? Hindi ko naman talaga sinasadya yun . Kinakabang wika ni Kenji. Hindi kayo pwedeng magpakasal na dalawa bago kami ng mama ninyo. Dapat mauna kami ni Isabel. Dahil kayo tagal na namang hinintay na makasal sa simbahan. Pagkatapos namin, tsaka nyo planuhin ang kasal nyo. Bahala na kayo. Bulyaw ni Kazuma sa kanilang dalawa. Napuno ng tawanan nilang apat ang loob ng opisina ni Kazuma. Hindi niya akalaing mabubuo niya na rin sa wakas ang pamilya niya at makakasama niya na ng malaya ang mag-ina niya. Lihim namang gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi ni Bia. Habang ang mga kamay ni Kenji ay nasa malambot niyang balakang at pumipisil-pisil. Sinong mag-aakala na iibig siya sa taong nakasama niya ng isang gabi sa Gion District? The end. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, please like and subscribe po sa ating channel para maging updated po kayo sa ating mga story. Thank you!